Kuya Yuan lahat yan, pinalitan ni Scar. Wala yan sa akin. Si Scar ang nag-utos sa akin. Sabi ko, kay Scar lang ako makakapagsalita. Tumahimik ka. Makinig kayo kay Kuya Yuan. Tatlong taon kang nagtago sa tabi ko. Panoorin mo kung paano ko lulunurin ang rehimento mo. Masasaktan kaya. Lin Yuan, alam mo na kung sino ako. Ginamit mo lang ako. Kailangan mong mamatay. Hindi kita palalayasin kahit putol-putulin ko to. Tama ba? Depende kung may buhay ka pa. Itong tatlong to, nagtaksil kay Kuya Yuan. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Hoy! Huwag niyong patayin. Iwanan niyo sa pulis ang buhay nila. Siguraduhin hindi na sila makakalabas habang buhay. Nakuha na po, amo. Kukontakin ko ang abogado mamaya. Magpapakasal ako bukas. Sa inyo na muna to mamaya. Maghuhugas na ako ng kamay. Magre-retiro na ako sa mundo ng mga mandirigma. Titira na lang ako kasama ang asawa ko. Ginoong Yuan, kayo ang makapangyarihang hari ng mga barko. Sa isang tapak mo lang, yanig ang buong CCT. Gusto mo talagang magretiro? Hoy, hindi mo naintindihan to, di ba? Ginoong Yuan, iyan ang tinatawag na matanda na, bata pa ang asawa. Nahulog sa patibong ng pag-ibig. Ha 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 ha! Ano ba ang alam mo? Napakabata pa ni Yuan Yuan tapos ako, ganito nakatanda. Hindi ba dapat mabait ako sa kanya at huwag na kayong laging sumunod sa akin sa hinaharap? Huwag ninyong takutin si Yuan Yuan. Sige. limang taon na akong nasa larangan. Ngayon ko lang gustong magpamilya. Si Yuan Yuan ay mabait at mahinahon. Hindi ko siya pwedeng isama sa mga araw ng panganib at karahasan. Ang pagre-retiro ang pinakamabuting paraan. Sige, uuwi na ako. Bukas, pagkatapos ng kasal, maghuhugas ako ng kamay sa ginto. Sa inyo na ang mundo ng mga mandirigma. Oo. Pokpok, tingnan mo kung paano kita tratuhin. Veige, sabi nung matandang yun, yung kumpanyang may 80 milyong puhunan, ililipat lahat sa akin. Totoo ba? Ipapakasal kita sa kanya, yayaman tayo. O tama, okay ka ba sa gamot na binigay mo sa matandang yon? Huwag kang mag-alala, galing yan sa ospital ng matalik kong kaibigan. Kapag konti lang nababaliw ang tao, kapag marami, diretsong kamatayan. Matandang baka, sariwang damo ang kinakain at karapat-dapat siya. Magpakasal tayo bukas ng umaga. Biyuda ka na, mayaman pa, sa isang sipa lang ng kanyang paa, munting biyuda. Papauwi na ako. Ilipat lahat ng aking ari-arian sa pangalan ng aking asawa. Dalhin mo bukas sa kasal. Ako mismo ang pipirma. Kuya Faye, 2 taon kong tinis yun. Sa wakas nawala na rin ang matandang yun. Kasama mo ako ng matuwid. Pagdating ng pera, lilipad tayo. Ulitin mo nga. Asawa. Anong problema ng matandang yon? Bilisan mo at magbihis ka na. Ako na ang bahala. Yung matanda. Hoy, saan ako magtatago? Aparador, bilisan mo. Mukhang may problema. Chu Yuan Yuan, bakit mo inilak ang pinto sa araw? Sapatos ko. Magtago ka. Kung malaman ng matanda, wala na tayo. Sige na. Bakit ang tagal mong magbukas ng pinto? Natutulog ako ng mahimbing. Mahal, bakit ngayon ka lang umuwi? Ay, nagpahinga muna ako sandali. Mahal, bakit ngayon ka lang umuwi? Lipat ako ng kumpanya. Kailangan ko yung ID mo, kukunin ko.
Mahal, wala dito yung ID mo. Sasamahan kita hanapin. Bakit ang kaba-kaba mo? May itinatago ka bang lalaki dito sa bahay? Mahal, nagdududa ka sa akin? Sabi ko, nasa baba yung ID sa study room. Gusto mo ba o hindi? Paano ko maaalala? Nasa loob ng locker mo yung ID mo. Sabi ko wala rito ang ID. Nasa study room sa baba. Ayaw mo lang maniwala. Bukas na ang kasal natin. Nag-aalinlangan ka pa rin sa akin. Karapat dapat ka ba sa akin? Sige, ako ang mali. Tama na ba ang pag-iyak ko? Kung iiyak ka ulit, hindi magiging maganda ang kasal bukas. Kung gagawin mo ulit ito, hindi kita pakakasalan. Sige. Pangako hindi ko na gagawin. Tara na, kunin mo ang ID mo. Kumpletuhin mo agad ang transfer procedures sa kumpanya. Ako si Lin Yuan, buong buhay ko nakipag-away sa mga agila. Nasilip ang mata ng ibon sa gubat ng agila. Sige, gusto ninyong dalawang maglaro, di ba? Sasabayan ko kayo. Honey, umupo ka. Kukuha ko ng ID. Sige, ikaw na, mahal. Para maprotektahan si Shu Yuan, hindi ko sinabi sa kanya na ako ang dugut bakal na hari ng barko. Nag-install pa ng surveillance. Hindi ko inakalang magagamit ko ito ngayon. Kuya Faye, pinalakas ko ang gamot ngayon. Malapit nang makikilala ng matandang yon ang hari ng impyerno. Paano mo ako gagantihan? Gagantihan kita, munting engkanto. 300 rounds ang laban. Anong nangyari, mahal? Bakit nasa sahig ang baso? Nadulas lang. Mag-ingat ka, mahal. Nakakunot na ang noo mo. Hoy, mahal. Sabi mo, may taksil sa kumpanya. Dapat ko ba siyang ibaon ng buhay? O itapon sa dagat para pakainin ang mga Paano ko malalaman ang nangyayari sa inyo? Paano makikialam ang isang babae? Sige, asawa. Bukas na magkakabisa ang mga papeles ng kasal. Masaya ka bang ikaw ang pinakamayaman sa Haicheng? Masaya, asawa. Ang bait mo sa akin. Sayang lang ang una kong ibinigay sa'yo. Kasama ko si Kuya Faye mula pa noong ako'y 16. Buti na lang, 2 taon na ang nakalipas. Nakatulong ang kasintahan ko na mapunan ng pelikula. Naloko ang matandang ito. Sige, asawa. Uuwi muna ako sa kumpanya para asikasuhin ang transfer. Babalik ako mamayang gabi para samahan ka. Sige. Oo, asawa. Sa susunod, wag mo nang isara ang pinto kapag magsiesta ka. Wala ka namang ninakaw na tao. Anong kinakatakot mo? Sige. Sa asawa, maaga kang umuwi mamayang gabi. Dapat itapon ang mga maruruming bagay. Hindi na kailangang manatili. Puta! Ang lakas ng loob mong lokohin si Amo Yuan. Sasaksakin ko ngayon ang hayop na lalakit babaeng yan. Hoy, huwag kang padalos-dalos. Hindi pa nagsasalita ang amo. Napakamura para sa kanila ang mamatay. Humarap ka sa akin, si Lin Yuan. Gusto kong matutunan nila ang mga pamamaraan ko. Kung hindi, iisipin ng mga nakababata na walang patakaran ng mundo. Ipapaalam ko na sa hotel para kanselahin ang kasal. Sinira ang pangarap ng putang iyan. Hindi, magpapatuloy ang kasal bukas. Bibigyan ko sila ng isang malaking regalo. Mahigit 10 taon nang hindi mismong nagliligpit ng tao si Amo Yuan. Sobrang excited ako. Tingnan mo ulit ang dilaw na buhok. Ipagbigay alam sa mga kamag-anak ng pamilya Shu bukas ng umaga. At ang kanyang mga kaibigang babae. Walang dapat mawala. Ito si Sir Yuan. Kahit nabuhatin mo, kailangan ko ring buhatin ang mga iyon. Chu Yuan, natatakot akong hindi mo maaaring isipin. Ang inaasam-asam na kasal ang magiging simula ng iyong bangungot. Sir Faye,
Sir Faye, natatakot ka ba? Salamat sa iyo nang pigilan ko ang matandang lalaking iyon. Mula sa aparador hanggang sa banyo. Kung hindi, pareho tayong tapos. Buisit, halos mabaliw ako sa takot dahil sa matandang lalaking ito. Sir Faye, gusto ko pa ring sabihin kay Sir Faye tungkol kay Shuang Faye. Iyon, Hindi pwede. Hindi ngayon. Magpapatuloy tayo sa ating pribadong kwarto hanggang sa kasal bukas. gusto ko ang batang babae na ito na may ganitong ugali. Sige, tara na. Huwag nang maghintay na bumalik ang matandang iyon. Ay, hindi. Kinuha ng matandang iyon ang aking... Ano? Yung condom na ginamit natin sa sala, itinapon ko na. Wala nang natira. Sinasabi mo bang kahina-hinala yung matandang lalaki? Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng magkamali ngayon. Darating na yung ari-arian bukas. Hindi na pwedeng magkamali sa puntong ito. Faye, may naisip akong paraan. Dagdagan ng dosis bukas. Para hindi na mabuhay yung matandang yan sa kasal bukas. At hindi lang yan. Kailangan kong harapin yung matandang yan, yung babaeng nakipagtalik sa kanya. Ang sama mo, Faye. Pero gusto ko. Sige. Tara na. Tandaan, maligo ka bukas at hintayin mo ako. Sir Yuan, naisip ko na po. Ang blondie na yon, si Huang Saifei ang pangalan? Sir, magkababata at magkasintahan po sina Huang Saifei at Xu Yuanyuan. Magkasama silang lumaki, pero ayaw sa kanya ng pamilya Xu dahil walang pera. Pagbigyan na lang natin sila. Pero may isa pa, nagsama na silang tumira nung 7 anyos pa lang sila. At ano, sabihin mo kaya ko to. Wang Ju, ang bilis-bilis mo. Sir Yuan, 7 beses na po nagpalaglag ang putang inang iyan. Hindi na makakaanak. Akala ko nga virgin pa siya nung una. Itinuring ko siyang parang diwata. Hindi ko inakalang nagplano pa nito. Napakawalang hiya talaga nitong putang ina. Gugupitin ko siya at ipapakain sa isda. Sir, may hawak din siyang material laban kay Huang Saifei. Mukhang lalong gumaganda ang eksena, ah. Mahal, pumunta ka muna sa lounge para magpalit ng damit. Ako muna ang mag-aasikaso sa mga bisita. Asawa, pinaghirapan mo yan. Pupunta na ako dyan. Sige. Hayaan mong umalis ang taong ito. Palitan ang lubricating fluid ni Huang Saifei ng pandikit. Aray. Sir Yuan, gaano kataas ang iyong antas? Ha! Xu Yuanyuan, sana magustuhan mo ang malaking regalong ito mula sa akin. Oo, itong manugang ng pamilyang Xu, kahit medyo matanda na, pero magaling siyang magmahal. Narinig ko ang gift money ay 5 million. Huwag niyo kaming pilitin maging magalang. Lahat nagbigay ng 10,000. Pinahirapan niyo ako. Oo, swerte ang pamilyang Xu ngayon. Narinig ko, ang manugang ng pamilyang Xu ay naghanda rin ng malaking regalo ngayon para kay Xu Yuanyuan. Anong 5 million? Ang bayaw ko ay magbibigay din sa kapatid ko ng 80 milyong piso sa kumpanya. Ang aking kapatid ay magiging isang malaking pinuno. Hoy, ano ang sinabi mo? Ang yaman ng bayaw mo. Hindi naman lahat yan mapupunta sa kapatid mo sa hinaharap. Manugang, maaaring maging isang malaking pinuno si Liang Zi sa hinaharap. Ang pamilya natin ay yayaman sa hinaharap. Para isama kami, para makisaya. Oo, isama mo kami. Sige. Nandito na lahat. Kaya hayaan mong maging masaya ka muna. Sana ang malaking regalo mamaya ay magpapasaya pa sa iyo. Nandito na lahat. Sige, pupunta na ako agad. Ay, nako. Nakakapagod talaga ang pag-aasawa. Kung hindi lang dahil sa pera, tamad na akong magpanggap. Hoy, bawasan mo ang boses mo. Hindi ka natatakot na marinig ka? Ano na? Dinagdagan ko ang lason kagabi. 2 oras pa. Pumunta na sa hari ng impyerno yung matanda. Nababaliw ka ba? Madaling magka-problema. Huwag mo akong idamay.
Ano naman ang mangyayari? Hintayin lang nating mamatay yung matanda. Kukunin ko ang pera. Pag nakuha ko na ang pera, lilipad ako kasama si Faye. Ang duwag mo naman, kaya pala pera lang ng mga maliliit na amo ang kaya mong makuha. Ang yuan-yuan natin ang tunay na gumagawa ng malalaking bagay. Faye, Sige, hindi na kita istorbo sa paggawa ng malalaking bagay. Aalis na ako. Maasahan ba siya? Hindi niya ako ipagkakanulo. Faye, bakit mo siya pinapakialaman? Ang tagal ko nang naghihintay sa'yo. Hindi mo man lang ako inaliw. Sige, May gusto ka ba sa matalik kong kaibigan? engkantada. Kaya ka wala masyadong lakas ngayon para lumabas at mag-toast. Tara oras. Maligayang bati Kuya Lin, ito ang aking regalo para sa iyo. BMW X7, sana hindi ito magustuhan ng hipag ko. Anong kotse? Yuan, ilang dekada na tayong magkakilala. Kailangan mong tanggapin ang Riverside Villang ito. Tigilan na natin ang pagiging formal, mga kapatid. Halika ngayon at hindi tayo lalasing. Sige. Nasaan ang hipag? Lumabas ka at magkita tayo. Oo. May tumawag sa akin sa labas. Nagpalit siya ng damit para sa toast. Ipapatikim ko sa kanya na magbuhos ng alak para sa inyo bilang pasasalamat. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Hindi pa rin gumagana. Shaolin. Shaolin, lahat ito para kay Yuan-Yuan. Opo, ma. Lahat ito kay Yuan-Yuan. Hintayin lang natin siyang kunin ito. Kuya, alis na ako. Tawagin mo ang ate ko. Sige, malapit nang magsimula ang magandang palabas ng ate mo. Ate, labas ka. May magpapadala sa iyo ng luxury car at villa. Labas ka na. Anong gagawin ko kung may tumawag sa akin sa labas? Paano kung pumasok sila? Buisit, sayang naman. Hindi na dapat hinawakan ng masamang balitang ito. Huang Sanfei, anong ibig mong sabihin? Hintayin mong mamatay ang matanda, kukuha ako ng pera sa kanya. Hindi pwedeng magkamali sa panahong ito. Ay nako. Sanggo! Hindi ko sinasadya yon, mali ako. Pag-isipan natin kung paano tayo lalabas, okay? Makalipas ang kalahating oras, malalason ang matanda. Lahat ay lalabas noon. Tawagan natin ulit ang 120. Nanay, walang tao sa lounge. Kakatok ko lang sa pinto, walang sumagot. Magiging maayos din ang kapatid ko. Anong nangyar? Di ba sabi mo pupunta ka lang sa lounge para magpalit ng damit? Oo, katapat mismo ng lounge ang pwesto ko. Di nga niya napansin. Bakit nawala ang mga tao? Di kaya nahimatay ang kapatid ko sa lounge? Sa ganitong critical na sandali? Pwede bang may mangyari sa kapatid ko? Malapit ng pirmahan ng patay na babae ang transfer agreement kay Lin Yuan. Pagkatapos nito, hindi kita palalampasin. Nandyan pa rin siguro si Yuan-Yuan sa loob. Napaka-importante ng araw na ito. Hindi siya basta-basta tatakas ng walang paalam. Nanay, kailangan nating hanapin siya agad. Kung may mangyari sa kanya, ako? Huwag kang mag-alala. Sinong may lakas ng loob na hawakan ng hipag ko ngayon? Gagawin naming putik. Swerte siya. Magiging maayos din yan. Talagang hindi. Nanay, huwag kang mag-alala. Kung may gustong manakit sa kapatid ko, ako ang unang tututol. Oo, tututol kaming lahat. Xu Yuan-Yuan, sandali lang. Nakikita mo, napakaraming tao ang nakamasid sa iyo at kay Huang Saifei. Malamang isang sorpresa. Yuan-Yuan, nandyan ka ba? Xu Yuan-Yuan. Opisyal nang magsisimula ang palabas. Yuan-Yuan, nasan ka ba? Huwag kang matakot, Nay. Yuan-Yuan, hinihintay ng lahat ang sagot mo. Mahal, anong gusto mo? Paano na ako mabubuhay? Nandyan na sila. Baliw ka ba? Ang lakas ng iyong sigaw, huwag kang matakot, maririnig nila. Maghintay ka pa ng 20 minuto. Malalason ang matanda. Pirmado na ang kontrata para ilipat ang asawa. Kailangan lang ang fingerprint mo. Ayos ka lang ba? Shaolin, anong nangyayari sa'yo? Bakit ang pangit ng itsura mo? Shaolin, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang ate mo. Anong magagawa niya? Hindi lang siya mapaghihiwalay. Ayos lang ako, pero kahit pindutin ko ang fingerprint, kailangan pa itong ibigay sa abogado para magkabisa. 10 minuto na lang ang natitira. Kung hindi siya darating, huli na ang lahat.
Hayop ka. Kung mawawala ang 80 milyon na to, babalatan kita ng buhay. Ano ba ang 10 minuto? Titingin ako sa labas. Oh. Oo, Shu Yuan. Tanga ka, mamamatay ka ba? Kapatid mo bayaw. Diyo mo siya. Anong ginagawa mo? Ang daming nanonood. Hindi pa rin kayo naghihiwalay. Talagang ikinahihiya ko ang pamilya nating Shu. Oo nga. Ang lalaki at babaeng ito sa araw ng kasal nila ay nakipag-away kay Sir Yuan. Naghahanap ka ng away. Huminaon ka. May sarili akong paraan para harapin sila. Sige, susunod ako sa inyo, Sir Yuan. Putang ina mo. Sino ang niloloko mo? Ikaw, papatayin kita. Walang hiya kang babae. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming sisihin. Ikaw? Hahaha, wala ako niyan. Hindi ko sila pwedeng makilala. Nandito ang bayaw mo nanonood. Mahal na mahal ka niya. Tumayo ka na't humingi ng tawad sa kanya at papatawarin ka niya. Hindi ako makabangon. Mahal, huwag kang matakot. Marami tayo. Nasabi mo na ba lahat? Ganito na ang sitwasyon. Nakadapa pa rin sa kapatid ko at hindi makabangon. Papatayin kita. Papatayin mo ako! Hoy, huwag kayong mag-away. Huang Saifei. Siya nga. Tarantado ka ba? Nandito pa ako at hindi makalabas. Hindi. Kung malalaman ni Lin Yuan si Huan Saifei ang unang pag-ibig ni Yuan Yuan, talagang magsisisi siya sa kasal, mawawala ang 80 milyon. Dinroga mo ang anak ko, gisingin mo siya. Magdadahilan ka pa? Totoo ba ang asawa mo? Pinilit ka ba niya? Sabihin mo lang ang totoo, papatawarin kita. Ate, Sabihin mo, pinilit kanyang gawin ito. Wala kang kinalaman dito. Huang Saifei ay isang hangin lang, si Ling Yuan lang na makapangyarihang pinuno ang karapat-dapat na maging bayaw ko. Hanggang ngayon kasama ko siya. Kaya lahat ng ito ipapasa ko sa kanya. Mag-iisip ako ng paraan para makalabas. ako at siya. Pinilit ako ng putang ito, kung hindi, paano ako nakapasok? Kasalanan niya lahat ito. Pakawalan mo ako. Saifei Huang. Paano mo nagawa ito sa akin? Huwag mong sisihin kung magaspang ako. Asawa, dinroga niya ako. Kaya ganito ang nangyari sa akin. Asawa, kailangan mo akong iligtas. Kailangan mong maniwala sa akin, asawa. Bastos, inapi mo ang ate ko, siniraan niya ito. Hindi kita palalampasin. Asawa, napi ka dadalhin kita sa ospital ngayon din. Naniniwala ako sa lahat, ang daling lokohin nito. Kaya ko to sobrang mahal ni Shaolin sa kanya. Pero dahil inapi ka niya, kaya putulin mo na siya. Hindi ka tutol, di ba? Ay, ito. Hindi maganda yon. Ay, sayang naman. 3 minuto na lang, mag-e-expire na ang kontrata ng paglilipad. Tapos, sang-ayon ako sa 80 milyon. Pumirma ka na ngayon. Ate, huwag kang magpakabobo. 80 milyon yun Ang babae ang may gawa nito. Handa ring ibigay sa'yo ni Shaolin ang kumpanya. Kung hindi ka maglakas loob na pumirma, ipagpapalit kita sa pilay para sa dowry. Hindi, pipirma ako. Huang Mixu, bilisan mo at ibigay yan sa abogado. Nauubusan na ako ng oras, haha. Huwag kang mag-alala. Sikasuhin yan ng kuya ko. Ngayon, bilisan nyo at dalhin si Yuan Yuan sa ospital. Mahal. Kailangan mong iligtas ako. Kung galit ka, hindi niya ako pwedeng pagbuntungan. Mahal, gusto kitang pagbuntisin. Nagsisinungaling ka pa sa akin. Shu Yuan Yuan, matagal ka nang hindi nakakapagbuntis. Akala mo hindi ko alam. Huwag kang mag-alala, mahal. Talagang ililigtas kita. Tatawag na ako ng sasakyan ngayon. Ayos lang ba siya? Ganun na lang yon. Handa rin akong bigyan si Liu Yuan Yuan ng 80 milyon. Teka, hindi naman tayo mga sunggaban. Ano ba ang alam mo? Ipinapakita lang nito na magaling ang anak ko. Bayaw, okay lang ba ang nanay ko? Sino ang maglalason sa kanya? Pakiusap, alagaan mo siya nitong mga araw na ito. Aalamin ko kung sino ang naglason sa ating ina. Oo nga pala, tapusin mo yung bagay na ipinagkatiwala sa kumpanya. Mabuting bayaw, ikaw ang umalis, nandito pa ako. Kunin mo ng maaga ang 80 million. Maaari na akong manirahan sa villa at magmaneho ng mamahaling kotse ng mas maaga. Sampalin ang mga kaklasikong nagmamaliit sa akin. Akala mo ba ako ang kumuha ng lason? Sayang, meron kang sakim na ina. Oh, Yuan.
Ang yaman ng pamilya ni Lin Yuan, kahit ang mga kubyertos ay yari sa pilak. Ano ang ginagawa mo sa mga ito? Magkano ang halaga nito? Kung malalaman ni Lin Yuan, magmamaliit siya sa akin. Hoy, ano ba ang alam mo? Ang bagay na ito ay mabebenta ng libo-libo kapag inilabas mo. Kumuha ka ng isang basong tubig para inumin ni nanay. Kumuha ka ng tubig para kay mama. Sige na, tara na. Bakit ba ang mga mayayaman lang ang dapat kumain nito? Gusto ko ring subukan ito. Juliang, sabi mo nga na nalaso ng nanay mo. Nako, gising ka na pala. Oo nga pala, hindi ko alam kung sinong gago ang naglason sa nanay ko. Koma pa rin siya. Patingin nga. Ganito ba ang sintomas? Nadiskubre ng pulisya ang pagnanakaw ng gamot. Anong gagawin kung mahuli ka ng pulis? Makukulong tayo. Tigilan mo nga yan, pag-isipan muna natin. Dapat may paraan. Ano pa bang pwedeng gawin? Hindi namatay si Lin Yuan. Nauna nang nalaso ng nanay mo. Halatang may kagagawan. Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan ako ni Lin Yuan. Hindi mangyayaring yon. Hindi, naglipat pa nga siya sa akin ng 80 milyon na kumpanya ngayon. Inilipat sa akin. Nanay, nilason mo siya. Hindi, makinig ka muna. Hayaan mong magpaliwanag ako, hayop ako. Ang hirap ng pinagdaanan ni nanay para iaangat tayo. Nilason mo siya. Wala akong kapatid na katulad mo. Para kay Li Yuan, sana ang gamot. Sinong mag-aakalang kinain ni nanay ang lason? Nababaliw ka na ba? Nilason mo ang bayaw mo. Napakabait sa'yo ng bayaw mo. Kung mamatay siya, sino ang magbibigay sa atin ng ganito karaming pera? Paano ako nagkaroon ng kapatid na katulad mong tanga? Asawa ako niya. Kung mamatay siya, akin ang lahat ng ari-arian niya. Yayaman ako. Pero hindi siya namatay. Dapat may alam ang bayaw. Hindi, huwag nating hayaang malaman niya. Kung hindi, tapos tayong lahat. Tama na yan. Hindi ba sapat na ang gulo? Ngayon na ang panahon para humanap ng paraan para malutas ito. Ayokong makulong. Kung ganon, isa na lang ang huling paraan. Kung nagsimula na, ituloy na. Bago makahanap ng ebidensya si Lin Yuan, patayin na lang natin siya. Baliw ka! Hindi mo nakita ang napakaraming tao sa kasalan. Napatay ka bago ka pa man magsimula. Gising na. Ang pagpatay ay parusang kamatayan. Hindi ko siya papatayin. Pupunta ba tayo sa bilangguan? Habang may nararamdaman pa siya para sa akin, hindi siya mag-iingat kung ako ang gagawa. So Yuan, kung gusto mong mamatay, ikaw na lang ang pumunta. Huwag mo akong isasama. Duwag. Asawa, kakagising ko lang. Miss na miss kita. Hindi ako makakapunta sa ospital para bisitahin ka nitong 2 araw. Nahuli ang taksil sa kumpanya ng asawa. Kailangan kong asikasuhin ito. Sasunduin kita kapag labas ka na sa ospital. Nahuli ang taksil sa kumpanya. Kailangan kong asikasuhin ito. Sasaluhin kita paglabas mo sa ospital. Sige. Taxi. Hoy mahal, sabi mo may taksil sa kumpanya na nagkanulo sa akin. Ilibing ko ba ng buhay? O itapon sa dagat para pakainin ang mga isda? Paano ko malalaman mga bagay sa pagitan ninyong mga lalaki? Paano makikialam ang isang babae? Abala ako sa pagbabantay kay Huang Saifei noon. Hindi ko napansin na pagpatay pala ang ibig sabihin ng sinabi ni Lin Yuan. Hindi, kailangan kong sundan. Maglakas loob kang magtaksil sa akin, hari ng jagged ship. Mukhang sawa ka na sa buhay. Si Lin Yuan pala ang hari ng iron-blooded ships.
Hala, ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin. Nakita mo ba? Ang katapusan ay katulad niya, kuya. Hindi ko kailanman maaalala na magtaksil sa iyo. Ilibing mo na ngayon. Kailangan nang umuwi ni Kuya para samahan ang hipag niya. May chismis na ang pinakaayaw ng Iron-Blooded Ship King ay ang pagtataksil. Kaya pala binuhay niyang nakabaon ang lalaking ito. Kung malalaman niya ang tungkol sa akin at kay Huang Saifei, di wala na. Si Lin Yuan ang hari ng mga barko. Hindi ko siya maigagalaw. Para mabuhay, kailangan nating ayusin si Huang Saifei ang basurang yon. Para hindi mahuli ni Lin Yuan ang ebidensya. Bilis, bilis! Oh, Kuya, ang galing ng kalkula mo. Talagang darating si Yuan Yuan. Sana naman huwag mo akong biguin. Ayos ka lang ba, Lao Jiang? ayos lang bro. Matibay naman ako. Hoy, hayop na yon. Naniniwala ha? Ang galing talaga nun. Nauto ko talaga siya. Aha, sige. Bro, sa akin ka na lang lumapit kapag may ganito ulit. Tara, uwi na tayo at panoorin ang palabas. Tara na! Anong nangyari? Itutulak mo ba ang tore? Puntahan mo at tanggalin ang tubo ni Huang Saifei. Huwag mo siyang hayaang mabuhay. Kung hindi, wala sa atin ang makaliligtas. Ano? Ate, inaano ka ba? Mamamatay si Lin Yuan mamaya. Mamamatay din si Huang Saifei mamaya. Ano bang ginagawa mo? Si Lin Yuan ang Iron-Blooded Ship King na naglalayag sa ilog ng ilang dekada. Kakakita ko lang sa kanya na magbaon ng buhay sa isang taksil. Kung malalaman niya ang tungkol sa akin at kay Huang Saifei, wala nang mabubuhay sa atin. Iron-Blood Cicada King? Yung mabanggis na Iron-Blooded Ship King na iyon? Ate, may asawa ka na. Bakit mo ginugulo si Huang Saifei? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya natin? Sino ang nakakakilala kay Lin Yuan? Na siya pala ang Iron-Blooded Ship King? Tumigil ka sa kakasadsad kung ayaw mong mamatay. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Ikaw, ano ang gagawin mo? Hindi mo naman siguro ako ipapasan sa kasalanan, di ba? Gago. Babalik si Lin Yuan bukas. Maliban kay Huang Saifei, wawasakin ko ang lahat ng iba pang ebidensya. Sige, pangako. Pero huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Shuliang, ikaw, hindi ka pwedeng umalis? Nilason niya ako noon. Ano sa palagay mo ang hindi niya kayang gawin? Nagpanggap lang ako sa kanya. Gusto niyang ako ang sumalo ng kasalanan. Hindi ako ganoon katanga. Pero kung malalaman ni Lin Yuan, ano ang gagawin natin? Bantayan mo si Huang Saifei. Pagbalik ng ate mo, ikaw ang... Nanay, matalas pa rin talaga ang isip mo. Ganun talaga ang tunay na diskarte. Huwag mo akong pabayaang matulog sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bilisan mo, huwag kang mahuli. Gusto ni Kuya na gawin ko ang lahat para mailigtas si Huang Saifei. Mukhang magigising siya bukas ng umaga. Sa wakas, hindi ko na antala ang negosyo ni Kuya Lin. Narinig mo lahat, ate. Tiyak na hahanapin ni Kuya si Huang Saifei pagbalik niya bukas ng umaga. Hindi ko magagawa yon. Kapag nahuli ako ay... Bakit ba may kapatid akong walang kwenta tulad mo? Panatilihin mong ligtas siya. Nandyan ako sa loob ng kalahating oras. Buti na lang maingat si nanay. Kung hindi, ako ang magiging tagasalo ng sisi ni Shu Yuanyuan. Tiyak na magpapabantay si Lin Yuan sa paligsahan sa ring. Magtanong ka rin tungkol sa kapatid mo. Humanap ka ng paraan para mapagawa mo mismo sa kapatid mo. Pagkatapos, kinunan mo siya ng video. Ha. Maghahanap muna ako ng lugar para mag-record ng video. Faye, gusto kong patayin yung matandang yun.
kunin ang pera at lumipad kasama ka. Pero hindi ko inasahan na isusuko mo ako para protektahan ang sarili mo. Dahil hindi mo ako mahal? Huwag mo akong sisihin kung ako'y naging mabait. Dapat mong bayaran ako. Umalis ka na. Ni hindi man lang niya naisip na hatiin ang pera. Kuya Faye. Huwag mo akong sisihin. Ikaw ang nagturo sa akin yan. Ang tao ay hindi para sa sarili lamang. Wasakin sisihin mo ang masamang kapalaran mo. Nakilala si instructor na bakalang dugo na si Lin Yuan. Gusto ng putang inang yon na kunin para sa sarili ang 80 milyon panaginip. Ako na ang bahala sa iyo kapag nakuha mo ang pera. Ang swerte ni Huang Mao. Tama ang ate ko. Sisihin mo ang masamang kapalaran mo. 80 milyon at akin lahat iyan. Na-record ng kuya ang lahat. May kanya-kanyang balak ang magkapatid. Walang awa, Humph. Anong pamilya naman ito? I-record mo ang video. Makakabuti iyon para sa akin. Sige kuya. Kumusta ang paghahanda ni Jiang Sheng? Sabihin mo sa kanya na maghanda. Handa na ang lahat doon. Pero kuya, kailan ko gagawin dito? Ang pamilyang Xu ay narito para sa 80 million. Paano ko siya hindi pagbibigyan? Hintayin nating dumating si Jiang Sheng. Handa ka nang magsimula. Sige. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon ni Xu. Tapos na ang paglilipat ng kumpanya ng asawa. Ikaw na ngayon ang chairman ng kumpanya. Nagkakahalaga ng 80 million. Salamat, mahal. Titingnan ko para sa iyo. Magpahinga ka na, ate. Tapos na. Malapit na tayong yumaman. Ha 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 ha. Sa wakas ay sa pamilyang Xu na ang kumpanya. Ha ha ha. Narito na. Ma, hindi pag-aari ng pamilyang Xu ang kumpanya. Kay Lin Yuan yon. Ay, tanga. Bago pa dumating ang pera, sinabi niya to sa harap ni Lin Yuan. Oo, Shaolin. Hindi pa nahuhugasan ang lason sa katawan ko. Ang utak na to. Huwag mo nang isipin yon. Nagkakamali lang ako. Haha, bayaw. Ako. Biro lang, hahaha. Hoy, anong masasabi mo? Dahil ibibigay ko ito sa kapatid mong babae, kaya sa kanya na ito. Kanino niya ibibigay, hindi ko tinatanong. Pero sigurado ako, ibibigay niya yan sa'yo. Diba, mahal? Siyempre, asawa ko, pamilya ko silang lahat. Hindi ko ibibigay sa kanila. Kanino pa? Yung 80 million sa account ng kumpanya ng asawa ko, kailangan pang i-unfreeze. Tandaan mong gawin yan. May iba pa akong gagawin. Magkita na lang tayo bukas. Sige, itaw ko yan pagkalabas ko sa ospital sa Makalawa. Sige. Alis na ako. Pinatay mo ako. Asawa, gusto kong bayaran mo ang buhay niya. Saan nang galing ang baliw na babae dito para magwala? Hindi pa malayo ang bayaw mo. Dalhin mo agad pabalik ang bayaw mo. Hayaan mong durugin ng bayaw mo ang bruhang ito. Sige, tamang-tama. Gusto ko ring makita ng asawa mo. Ang video ninyong dalawa ng asawa ko na nagtatalik sa kama. Tingnan natin kung sino ang mauna mamatay. Paano mo nakuha ang ganitong klaseng video? Bigyan mo ako. Juliang, torpe ka ba? Kung malaman ng bayaw mo, malulugi ang buong pamilya natin. Bilisan mo at ilipat ang kapatid mo. Huwag kang matakot ngayon. Kaya gusto mong magbasag? E di basagin mo lahat.
Kahit na 10 ay 1,000 piso lang, bibilhin ko para sa iyo kung kulang. Sayang lang at may video sa loob, hindi mo mababasag yan. Haha. Ano ang gusto mong gawin? Ang tagal ko nang sumunod kay Huang Saifei. Sa lahat ng mga taon, kinain niya at ginamit ang akin. Ngayon, wala na sila. Ang utang na ito ay dapat mong bayaran. Ate, bigyan natin siya ng pera. Paalisin mo siya. Huwag dapat malaman ng bayaw. Kung hindi, tayo ay... Magkano ang hinihingi mo? Bigyan mo ako ng 30 million. Kung hindi, ipapadala ko ang video. Naniniwala ako sa asawa mo. Tingnan natin. Ano, 30 million? Wala ko niyan. 80 milyon ang binigay sa'yo ng asawa mo. Gusto mo siyang kunin at tumakas kasama si Huang Saifei? Sayang, hindi siya naging maswerte. Ang gusto ko lang ay ang 30 milyon mo. May 50 milyon ka pang matitira. Pero kapag inilabas ko na ito, wala ka nang makukuhang kahit piso. Hindi ko kayang maglabas ng 30 million ngayon. Kailangan kong alisin ang pagkakaharang sa pondo. Gusto mo ba o hindi? Yuan, makakalabas ka na sa ospital sa Makalawa. Hawakan mo siya ng maayos. Hintayin mong matunaw iyon. Oo, huwag tayong magmadali sa huli. Ano na ang napag-usapan ninyo? Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag hindi kita binalaan. Nagset na ako ng oras. Pagkatapos ng kalahating oras, ipapadala na ang video. Sa oras na iyon, ang mga tao sa High City ay malalaman na ang eskandalo ninyo ni Huang Saifei haha. Sige, maaari kitang bigyan ng pera pero... Kailangan kong maghintay hanggang sa ma-unfreeze ko ang pondo sa isang araw pa. Huwag kang magpakalito-lito. Pirmahan mo na lang ito. Naghanda ka pa ng katibayan ng utang ng maaga. Matagal mo na bang napag-usapan ito kay Huang Saifei? Matagal mo nang hinihintay ang araw na ito. Ano kung gayon, hindi ganoon kaswerte si Huang Saifei. Ang malaking perang ito, kailangan kong saluhin. Ako ang may pakana nito. Siya ang gumawa nito sa akin. Ang 30 million ay perang pangligtas ng buhay niya. Pipirmahan ko. Bukas, sabay tayong magpa-unfreeze. Sirain mo ang lahat ng video pagkatapos mong pumirma at huwag ka nang muling magpakita sa Haijeng. Kuya Yuan, hindi nakita ni Xu Yuanyuan ang pandikit na pinalitan ng asawa ni Huang Saifei. Bukas pang araw siya magde-defrost. Mukhang hindi na siya makapaghintay na tumakas. Sige, gagapusin ko na siya ngayon. Tingnan natin kung saan siya tatakbo. Anong nagmamadali? Wala siyang pupuntahan. Magtataksil sa akin, Lin Yuan. Walang makakaalis ng buhay sa C-City. Hintayin lang matapos mag-defrost ang ate ko. Bibili tayo ng malaking bahay sa pera. Yung nakipag-date sa akin dati. Akala wala akong bahay. Ngayon, hindi na ako matatakot sa sasabihin ng mga babaeng yon. Magtatayo pa ng isang kumpanya para sa'yo. Ikaw lang ang pipili ng parte nila. Oo, at bumili ka rin ng magandang kotse para sa akin. Nako, hintayin mo na lang ang apo mo. Pwede ba hinaan niyo ang boses niyo? Hindi ko kayo marinig. Sige. Ikaw na magsalita. Yun nga, pwede ko bang itanong anong proseso yung sinasabi niyo para mag-defrost? Ano, 10 milyon? Oo, 1 linggo lang ang defrosting process. Pakisimula na po agad. So kung hindi ako makakapaglabas ng 10 milyon ngayon, ano na ang gagawin ko? Maghihintay ka lang ng 3 taon bago ka ulit makapag-apply para mag-defrost. Anong 3 taon? Xu Yuanyuan, ayaw mo ba talagang magbigay ng pera sa amin? Naghanap ka ba ng tao para magpanggap at lokohin kami? Anong deposito ang kailangan mong patunawin? Nangako ka sa amin ng 20 milyon bawat isa. Kahit sentimo, bawas yan. Binigyan mo yung buhok na dilaw ng 30 milyon. 20 milyon bawat isa para sa akin at sa nanay ko. Kung hindi mo kami bibigyan ng pera ngayon, pahihirapan kita. Nasa akin ang ebidensya na ikaw ang pumatay kay Yellow Hair. Kung hindi ka magbabayad, ipapakulong kita.
Si Shuliang, pagkatapos magtapos ng kolehiyo, nasa bahay lang. Umaasa sa akin para bigyan siya ng pera. Hindi pa siya naging ganito ka-istrikto. Bakit ako magsisinungaling sa inyo ngayon? Kung kaya mo, tawagan mo siya at tanungin mo mismo. Gusto kong makaipon ng 10 milyon para matong. Ngayon, ano na lang ang natitira? Ipinagbibili na lang ang bahay at nangungutang. Makompleto ang 10 million para mathaw. Kaninong bahay ang ipagbibili? Hindi mo naman ibebenta ang bahay natin, di ba? Kung hindi ibenta ang bahay natin, kaninong bahay ang ibebenta mo? Ang bahay niya ay nagkakahalaga ng 2 million. Nitong mga nakaraang taon, ang pera at alahas na ibinigay sa akin ni Lin Yuan ay maibebenta ng 3 million. 5 na ang milyon. Hindi. Yun na lang ang natitirang bahay ng pamilya Shu. Kung ibebenta, saan tayo titira? Aray, bakit nakalimutan mo ang bayaw mo? Pumunta ka sa bayaw mo para manghiram ng 10 milyon. Ibabalik lang natin kapag na-thaw na. Sabi na nga ba, tanga ka talaga. Kung malalaman ni Lin Yuan na ninakaw natin ang pondo ng kumpanya, mabubuhay pa kaya tayo bukas? Hindi mo pwedeng ipagbili ang lumang bahay natin. Yun na lang ang naiwan ng tatay mo. Hindi ako sang-ayon dyan. Ano ang masasabi mo? Ayaw mo sa 80 milyon? Kakapirma ko lang ng 30 milyong dolyar na utang. Kung malaman ni Lin Yuan, wala nang swerte ang buong pamilya natin. Nanay, bakit hindi natin subukan ang swerte? 2 milyon, pusta sa 80 milyon. Kung manalo tayo, hindi na tayo mag-aalala sa mga susunod na henerasyon. Yuan. Ayaw mong tumakas kasama ang pera mula sa pagbenta ng bahay? 80 milyon, bayaran ang 30 milyong utang. Bawasan ng 20 milyon para sa akin at sa kapatid mo. 1,000 na lang ang matitira. Nagmamakaawa para sa 10 milyong iyan. Siyempre, hindi kita pag-aagawan. Tatakbo ako kapag may 10 milyon na ako. Pero sigurado ako, hindi ko ipapaalam sa'yo. Lilipad ako kapag nakuha ko na ang pera. Hindi ko ibibigay sa putang iyan ang 30 milyong dolyar. Sa panahong iyon, magkasama kaming 3 na pumunta sa ibang bansa. Sino pa ang makakahanap sa atin? Oo, magandang ideya ito. Kahit gaano kalakas si Lin Yuan, hindi niya rin ito mapapalabas sa ibang bansa. Oo, magandang ideya ito. Kahit gaano kalakas si Lin Yuan, hindi rin niya ito maipagmamalaki sa ibang bansa. Tumigil ka. Ang version ay nasa 2 drawer ng kwarto ko. Kunin mo. Salamat, ma. Tapos, hihiram ako ng 3 milyong piso sa nobya ko. Kasama ang bahay at ang aking ipon kulang pa ng 2 milyon. Humingi ng pautang sa mga kamag-anak. Ilalabas natin ang pera bukas. Magaling ang ginawa ni Wang Jiu. Ang sira-sirang kumpanyang ito ay nangutang ng 200 milyon. Ang pera ay na-inject na sa bagong kumpanya. Maayos naman ang takbo. Hintayin lang ang susunod na utos mula sa amo. Hoy! Sa wakas, turn ko na para pag-usapan ka. Hindi mo ito naiintindihan. Yuan, hukayin ang lahat ng hukay. Hindi na natin kailangang gumawa ng anuman. Hintayin lang na lumundag ang kunehong ito sa hukay. Eksakto. Ngayon, naghihintay lang tayo ng isang kawan ng kuneho na lumundag. Hulihin ang lahat. Haha. Wang Jiu, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Hindi tayo naglalaro ng mga peking laro sa pagitan natin. Hoy Wang Jiu, anong nangyari sa'yo? Wala namang malaki. Medyo hindi lang malinaw. Bakit kailangan pa akong iligtas ni Sir Huang Saifei? Hindi mo naman iniisip na talagang gusto siyang patawarin ni Sir Yuan, di ba? Dahil itong si Hang Saifei, may halaga siya. Gagamitin natin ang huling halaga niya. Pagkatapos, mamamatay siya. Yuan, sabi mo ang interest ng loan ay 10%. Huwag kang magbibiro. Oh, Yuan. Nandito kami sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mo kaming lolokohin. Oo. Ito lang ang meron kami. Dapat mong ibalik ito sa amin kasama ang interest. Huwag kang mag-alala, pinsan niya. Hintayin niyo lang ang pera. Kailangan nating magbayad. Tita, ang principal ninyong 5 million, ang interest na 500,000. Yung kapatid kong babae, ayos lang yan. Huwag kayong mag-alala. Nakapirma na ako ng IOU para sa bawat isa sa inyo. Nandoon naman kayong lahat. Nakikita naman ninyong lahat. Ayos na ba? Kung walang problema, bukas ko na aalisin ang pagkakaharang sa pondo. Kunin mo agad-agad, ibabalik ko sa'yo kasama ang interes. Ibig sabihin, pauutangin kita ng 3 milyon ngayon. Babayaran mo ako bukas ng 3 milyon at 30,000. Gabi na yon, kumita ako ng 300,000. Sabi ko nga, si Yuan sa pamilya natin ang may pinakamalaking potensyal. Makakatulong siyang magpayaman sa atin. Hahaha, pautang. Pautang.
Yuan, mahigit 10 taon na tayong magkakilala. Sa wakas, nakuha ko na ang perang ito. Huwag mo sana akong lokohin. Sa wakas may pag-asa na ang matandang pamilya nating Shu. Ikaw na ang bahala sa atin mula ngayon. Binigyan ako ni Lin Yuan ng bagay na worth 80 milyon. Alam mo yon, di ba? Alam ko, hahaha. Bukas ko na i-unfreeze ang pondo. Di ba, hindi ka na matatakot na hindi ako magbabayad? Siyempre naman, hindi ako natatakot. Sino ba naman tayo? I-transfer ko na sa'yo ang pera ngayon. Hintayin mong ma-unfreeze. Tandaan mong dalhin ako sa 5-star restaurant para kumain. Nakatanggap sa Alipay 3 million. Okay, ako ang taya ngayong gabi. Tara na lahat. Li Yuan, ito ang 1 million ng tito. Magkakaroon pa kaya ng ganitong magandang bagay sa hinaharap? Isipin mo rin ako, hahaha. Okay, ito para sa aking Yuan. Sige, naalala ko lahat. Ang pera, kayang magpatakbo ng gilingan kahit ng multo. Gusto mo ang interes ko, ang tinitingnan ko ay ang iyong principal. Pagkatapos ng bukas, hindi mo na ako muling makikita. Gusto mo pang bayaran kita? Panaginip. Okay, magpahinga ka ng mabuti o alis na ako. Tara na. Mauna na ako, bye. Sapat na agad, manghiram muna tayo ng ilang tao para makapagsimula. Hindi na natin kailangang ibenta ang bahay. Ma, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Na-credit na sa card ko ang bayad sa pagbenta ng bahay. Ate, sasamahan kita. Delikado sa ganitong oras. Kung mawawala ka, wala na akong matitira. Matalino ka, ang dapat sabihin at ang hindi dapat sabihin. Sa tingin ko alam mo dapat. Alam ko hindi ako magsasalita ng kalokohan. Ayos na yon. Pumasok ka pagkatapos nito, aayusin kong makaalis ka sa Haicheng. Salamat po, Ninong. Ang tagal mong nakahiga, oras na para kumilos. Mahal. Nasaan tayo? Asawa, hindi mo ba naaalala? Araw ng kasal ni Shu Yuan, ang lambing ninyong dalawa, dinala ka sa ospital. Anak, huwag kang umiyak. Okay lang ba yon? Sayang lang nabigo ang plano natin. Hindi natin makuha ang pera ng putang yon. Asawa? Naawa ako sa iyo. Ang sayo ay pinutol ng doktor ni Shu Yuan. Paano niya nagawa yon? Puputulin ko siya! Asawa, kakaligtas mo lang. Huwag kang magpaeksita. Kung may gagawin ka pa, paano na ako mabubuhay? Kahit ganito, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Sumumpa, mula ngayon, ikaw na lang ang iintindihin ko. Walang dalawang puso. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Kilala ko si Shu Yuan noon pa. Ang asawa niyang si Lin Yuan ang hari ng bakal at dugo. Natatakot sa inyong dalawa. Maaalaman ng asawa niyang si Lin Yuan. Buti na lang at maaga kong nalaman. Kung hindi ikaw ay... Gawin mo akong basura at patayin ang aking bibig. Patayin mo siya. Patayin mo siya ngayon din. Asawa, nababaliw ka ba? Ang asawa niya ang hari ng mga barkong bakal. Ikaw ba yung nagpapadyak at nagpapaalog ng 3 beses? Anong gagawin mo? Hindi ito paghihiganti ang maghihiganti. Ano naman kung magaling siya? May utang pa rin siya sa atin ng 30 milyon, di ba? Oo nga pala, i-defrost niya bukas ang kanyang 80 milyon. Hindi natin siya dapat pabayaang makatakas. Hanapin mo siya ngayon din. Anong ginagawa mo, asawa? Hoy. Ate, hindi mo ako papayagang sumunod. Itatago ko ang mga bank card na ito para sa iyo. Nakabantay ako kasama ang kapatid mo. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Babalik ako pagkatapos pirmahan ng kontrata. Nailipat na ang pera sa account ko.
Ano ang silbi ng card? Paalam, tangang kapatid. Sino? Alin ang walang mata? Sino ako para hulihin ang tita ko? Ah, ikaw. Tao ka ba o multo? Huwag kang lumapit dito. Huwag kang lumapit dito. Sana ako ay multo. Putang ina mo. Huwag Saifei, halata namang tinakpan ko siya hanggang mamatay gamit ang sarili kong kamay. Hindi na siya makahinga. Paano ka nabuhay? Ano ang nagpaisip sa akin yan? Gusto ko pa ring lumipad kasama mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, gusto mong lumipad kasama ko. Bakit isang tao lang ang ticket na in-order? Seryoso siya. Sasama ka ba sa kanya? Ikaw pa rin ang pinakamalapit. Saan siya pupunta? Ano ang ginagawa niya? Hindi mo alam. Ako. Pero ang kapatid mo. Ate, hindi ka naniniwala. Pumunta ka sa isang dayuhan. Tama. Dayuhan ako. Matagal na tayong nagsama. Pinayagan kitang magpapito na pagpapalaglag. May paalala rin tungkol sa flight mo. Paano ko nakalimutan ito? Nakalink ang booking software sa kanyang numero ng telepono. Walang hiya ka. Aso ka ba? Tingnan mo ang nangyari sa iyong ama. Ate, pakipaliwanag. Bakit ikaw lang ang nakabook? Matagal mo nang gustong makuha ang 80 milyon. Hindi mo ba talaga gustong ibigay ito sa amin? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Tama na. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Bruha, nandito lang ako naghihintay sa iyo. Sasama ako sa iyo bukas ng umaga para kunin ang pera. Kulang ng 30 milyon at ibebenta kita. Tama, sabay tayong pupunta. Hindi makakapunta ngayon. Kaya ko lang pangakuan sila na dahan-dahan tayong pupunta. Sige, sabay tayong pupunta. Lahat pupunta. Ano? Halos 8 na pumasok sa trabaho. Sandali lang. Sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Pupunta ka na naman sa banyo. Pwede bang maghintay ng konti? Sino si Shu Yuan? Lumapit ka sa akin. Sino ka? Ano ang hinahanap mo sa akin? Hoy, ano ang ginagawa mo? Ikaw si Shu Yuan. Napakatapang mo ba? Kinuha mo ang sira-sirang kumpanya bilang sangla ng 200 milyon. Gusto mong maging mandaraya ng walang ginagawa. Anong sangla ng 200 milyon? Hindi ako yon. Nagkamali ka ng tao. Magkano? 200 milyon? Shu Yuan, ang abacus mo, ang pera mo, nasa ibang bansa na, di ba? Una, niloko mo kami, sangla. Pwede kang kumita ng 2 o 3 bilyon sa loob at labas, gaga ka? Pare, may utang din sa akin ang babaeng ito. Tingnan mo kung matutulungan mo akong singilin siya. Saan ka ba nanggaling? Hoy, anong ginagawa mo? Ano ako? Hindi, wala akong mortgage. May 80 milyon ako sa libro ng kumpanya ko. Wala akong mortgage. Ang sinabi mo. Ito ba yon? Kung hindi dahil sa 80 milyon, sa tingin mo ba bibigyan kita ng mortgage na 200 milyon? Tigilan mo ang kakabulahan. Kailan mo babayaran? Imposible yan. Imposible. Kumpanya ito ng asawa ko. Paano posibleng magbangkarota? Wala akong mortgage. Ang numerong inyong tinatawagan ay nakapatay. Hindi ako naniniwala sa drama mo. Bayaran mo na ang utang. Sino ang may lakas ng loob na manggulo? Asawa. Nandito na ang asawa ko. Mga sinungaling, tingnan natin kung paano kayo pagtutulungan ng asawa ko mamaya. Hindi ako matatakot kahit dumating ang Diyos. Hindi pa nga. Ang proseso ng sanglang ito ay ginawa mismo ng asawa mo. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, asawa ikaw? Hindi ibig sabihin na may nakakuha ng pagkakakilanlan ng hari ng barko. Pero paano niya isasangla ang kumpanya? Mahal, ng ikalawang araw pagkatapos nating ikasal na gulo ang stock market, nawala lahat ng pera ko. Kailangan kong isangla ang kumpanya para mabayaran ang utang. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi si Li Yuan ang hari ng mga barkong bakal sa pagkakakilanlang ito. Hindi ka mabibigo. Huwag mo siyang sisihin. Nasaan ang pera namin?
Magbayad ka agad. Ayaw na namin ng interes. Napakaswerteng-swerte ko na gusto kong magkaroon ng mayamang kamag-anak. Hindi ko inaasahang mas mahirap pa pala sa amin. Shu, Yuan, ano ang masasabi mo? Pinili mo't pinili, isang bangkarote pala ang napili. Ibalik mo ang pera ko, baka dalhin mo pa para ipambayad sa utang. Sabi ko hindi ako makakabili ng bahay. Ngayon, ayos na. Kung gusto mong bilhin ulit, kailangan mong magdagdag ng pera. Oh, nanay, maaari kayong lumipat sa aking villa. Nanay, makinig kayo kay kuya. Pumunta muna tayo sa kanyang villa at pagkatapos, bilhan mo ako ng magandang kotse gamit ang 2 milyon mula sa pagbenta ng bahay. Ipapakasal ko sa iyo ang isang magandang asawa. Sige, magpadala ka agad ng pera sa kapatid mo. Nawala na ang pera. Ikaw ang legal na tao ng kumpanya. Nasa account mo ang pera. Ipa-priority sa akin. Tingnan mo, nagbabayad ka ng 10 milyon. Bibigyan kita ng 3 araw pa. Kunin mo ang natitirang 100 milyon, 70 milyon. Kung hindi mo maayos-ayos, edi handa kang mawala sa mundong ito. Tara na. Ay, itatanong ko sa'yo, totoo bang nawala na ang pera? 2 milyon ang nawala. Si Yuan, lahat yan ay kamag-anak natin. Lahat ng ari-arian ay pinagsama-sama. Papatayin mo ang buong angkan. Itinuturing pa rin kita na pinakamatalik kong kaibigan. Pinahiram kita ng lahat ng iyong ari-arian. Ngayon mo lang sasabihin sa akin na nawala na ang pera. Bayaran mo. Bayaran mo. Ibayad mo ang pera, bayaran mo. Bayaw, kahit na bangkarote ka na, pero siguradong may pera ka pa rin. Sa pinakamasama, may villa ka pa. Ibenta mo muna yon. Bayaran mo ang 2 milyon na utang ng kapatid ko sa... Yun na lang ang natira sa akin. Ano ba? Anong kalokohan niyang mayaman? Ikaw ang manghiram ng pera at hayaan mong asawa mo ang magbayad agad. Len po, tulungan mo ako. Ibalik mo ang pera sa akin. Yan ang aming matandang pamilya, Shu. Kailan naman ang turno mo? Chulang, ihatid mo muna ang bayaw mo. Asawa. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ka humiram ng napakaraming pera? Bakit sila nagbabayad sa akin? Asawa, gusto kong i-defrost ang 80 million na iyon. Pero wala na akong pera. Wala akong magagawa kundi humiram ng pera sa kanila. Asawa? Matutulungan mo ba ako? Mag-asawa tayo. Hindi imposibleng tulungan ka, pero hindi pa nga tayo nakakuha ng marriage license. Anong klaseng Para makalabas ng maayos. Ang tagal ko nang hinihila ang marriage license ko. Ngayon may problema na asawa. Tayo ngayon, kunin na natin ang certificate. Tara na. Sabi ko hindi tayo mag-asawa, Shu Yuanyuan, ang mga kasalanan mo. Ikaw na ang bahala dyan. Li Yuan, palagi mong sinasabi na mahal mo ako pero binigyan mo ako ng malaking problema. Mamamatay ka. Huwag kang mag-alala kung mamamatay ako o hindi, pero hindi ka nila palalampasin. Chu Yuan, ano pa ang masasabi mo? Bayaran mo na ang pera. Nakikiusap ako sa'yo. Ito lang ang meron ako. Pwede mo bang ibalik ang pera? Ay! Bitawan mo na lang ang magagandang araw, pero kailangan pang makipag-away sa isang dilaw na buhok. Ayos na ngayon. Patayin na lang tayong lahat. Patayin ka na, walang kwentang babae. Ate, lumuhod ka at makiusap sa biyenan ko. Mahal na mahal ka niya. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pakiusapan mo ulit siya. Tiyak na babayaran ka niya. Kung hindi, magiging binata na lang ako habang buhay. Ang pamilya nating Shu ay malapit nang mawala. Asawa, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Alam kong mali ako. Dati, kasalanan ko lahat. Magiging maayos ang buhay natin sa hinaharap. Bibigyan pa kita ng malusog na anak na lalaki. Nakikiusap ako. Asawa, patawarin mo ako. Bitawan mo. Asawa, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako bibitaw. Huwag mo akong pilitin na gawin ito sa mga babae. Bayaran mo agad ang pera. Bayaran mo ang pera. Kung hindi mo babayaran ang pamilya namin, tapos na. Bayaran mo ang pera.
Bayaran mo, bayaran mo. Bayaran mo ako at patayin mo ako. Bugbugin mo ako hanggang mamatay. Kung papatayin mo ako, walang magbabayad sa'yo. Sariling utang, ikaw ang magbayad. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Nanay Wang Lame, 20,000 bawat gabi. Hindi 2 milyon bawat taon. Meron tayo. Sige, gawin natin. Kunin mo muna siya pabalik. Hoy, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Nanay, hindi ako pupunta. Kung hindi ako pupunta, wala nang inang katulad mo sa mundong ito. Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Kung ayaw mong pumunta, maaari mong bayaran ang pera ngayon at umalis. Huwag kang lumapit dito. Sisigaw ako kung lalapit ka ulit. Sumigaw ka, walang saysay na mapunit ang lalamunan mo. Ako lang ang nasa bahay. Ha, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan, umalis ka. Baboy na babae, payuhan kitang maging tapat. Hindi ako taong naaawa sa babae. Bitawan mo ako. Ha, kaya pala ang bait sa'yo ng amo mo. Ang ganda ng katawan mo. Dalhin mo sa akin sa susunod na buwan. Kumusta naman tong batang to? Sige, sige. Wang, tawagan mo lang ako, kailangan mo. Anong ginagawa mo dyan? Nakahiga ka pa? Tumayo ka na. May amo pa tayong naghihintay. Iniwan ni Lin Yuan, magbebenta ka na lang ng karne para mabuhay. Wala akong oras makipag-away sa'yo. Faye, sa tagal nating magkasama, tulungan mo ako. Ayoko nito. Huwag mo akong hawakan. Pera lang ang habol ko dito. Nasakin ang IOU na 30 milyon. Simula ngayon, bigyan mo ako ng pera tuwing magbebenta ka. O kakasuhan ko pamilya mo. Si Xu Yuanyuan ang may utang sa'yo. Malinaw naman, wala kaming kinalaman dyan. Sayang, parang apektado rin ang utak. Magsalita ka pa. Papatayin kita. Paano ka nagkaroon ng isa pa? Kung kaya mo, patayin mo ako? Anong ginagawa mo? Nang maglagda si Xu Yuanyuan ng katibayan ng utang, nakasulat ang pangalan mo bilang garantiya. Kung hindi niya mababayaran, ikaw ang magbabayad. Kung hindi ka magbabayad, magkakasama kayong makukulong. Ano? Ako na ngayon ang pinagkakautangan mo. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako. Lumipas na ang petsang nakasulat dito. Kung isasakdal kita ngayon, pasok kayong lahat sa kulungan. Anong isusuot sa loob ng bilangguan? Tumakbo ang kapatid mo. Hindi na natin makukuha ang 30 milyong ito. Sir Faye, huwag kang magalit. Umupo tayo at pag-usapan ito. Tingnan mo kung paano gamitin ang ate ko para kumita. Ngayon, alam mo nang magsipsip sa akin. Tama, sipsipin kita. Sipsipin kita para makita mo ang Diyos. Sai Fei Huang, kung hindi dahil sa iyo, malalagay kaya ang pamilya natin sa ganitong sitwasyon? Sumpain ka. Kailangan pa rin nating hanapin ang putang itong si Xu Yuanyuan. Anong lakas ng loob mong gawing garantor kami? Asawa, buksan mo ang pinto. Alam kong mahal mo pa rin ako. Asawa, iligtas mo ako. Papatayin nila ako. Miss Xu, mukhang wala na tayong koneksyon. Asawa. Asawa. Dati ang bait-bait mo sa akin. Paano naging ganito ngayon? May babae ka ba sa labas? May babae ka ba sa labas? Sir Yuan, daan-daang beses na siyang naibenta ngayong buwan. Hindi ko alam kung anong virus ang meron ako. Lumayo ka na lang sa kanya. Binibining Xu, yung 190 milyon, naghain na kami ng demanda. Mag-uumpisa na ang paglilitis sa ilang araw. Maghanap ka muna ng magaling na abogado. At pinatay mo si Sai Fei Huang sa ward. Dinaya mo ang mga kamag-anak at kaibigan. Baka hindi ka na makalabas sa buong buhay mo. Hindi si Sai Fei Huang. Hindi ko siya pinatay. Ang nanay ko at si Xu Liang. Wala akong pakialam. Hayaan mo na lang ang hukom ang magpasiya. Mahal, asawa. Iligtas mo ako.
Alam kong hindi gaanong halaga sa'yo ang perang ito. Maglilingkod ako sa'yo habang buhay. Paglingkuran kita. Magkakaanak ako ng 3 lalaki para sa'yo. Hindi. 5 ang ibibigay ko. Magkakaanak ako ng 5 lalaki para sa'yo. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Mahal. Hindi ka na makakapag-anak. Sino ba ang niloloko mo? Yun pala. Alam nyo palang lahat. Nagtutulungan lang kayong lahat para ipahamak ako. Huwag kang mag-alala, mas maganda ang oras namin. Isasama ko ang pamilya mong Shu sa loob kasama mo. Kuya! Patay na si Shu Yuanyuan. Lahat ng bahagi ng katawan niya ay may sakit. Walang nag-claim sa katawan niya. Karapat dapat sa kanya yon. Ang lakas ng loob mong traidorin si Sir Yuan. Kumain na kayo at pagkatapos ay pupunta tayo sa pagtitipon para sa paghahanap ng araw. Kumalat na sa buong lugar ang alamat ko. Kung ganun nga, syempre gusto kong maging ako. Muling lumitaw ang Jagged Ship King.